Eto na, pinagdasal daw ni Senator Erwin Tulfo etong si Senator Alan Cayetano, no? Dahil parang may diferensya na daw sa pag-iisip, no? Parang gusto na ni Senator Erwin Tulfo na bumalik ka na sa katinuan mo. Kasi hindi ka na nag-aahit para ka ng taong grasa. Grabe naman si Senator Erwin, oy. No? Sabi niya, let's pray for Alan Cayetano. At sabi pa niya, nag-iba na daw si Senator SP Cayetano, no? Kasi parang hindi niya matanggap na napalitan siya. No, parang taong grasa na siya, nagbago na yung itsura niya. Parang baliktad ata, no? Senator Tulfo, Erwin Tulfo. Kayo 'yon, yung grupo ninyo, no? Hindi matanggap na si Alan Cayetano ang magiging SP o naging SP. Gusto nyo palitan agad. Kayo 'yon ang hindi makatanggap na siya yung bagong SP. Ayaw nyo kasing matanggap na kayo yung minority. Gusto nyo kayo talaga yung majority. At palitan, no? Si Cayetano. Ay, nako. Anyways, pakinggan natin to. Kasi mahirap naman na patulan yung may diferensya sa pag-iisip. So, might as well just pray for them. Kasi para ka na rin pati ikaw may problema ka rin sa pag-iisip kung papatulan mo yung taong kulang sa pag-iisip. After nung matanggal siya sa pagiging Senate President, naiba na yung kanyang takbo ng pag-iisip, yung kanyang pananalita. I mean, hindi na nga siya kinakausap ng lahat ng members ng majority. Even sa minority din. Kasi ang practice pala dyan, Christian, since bago lang ako sa Senado, ngayon ako na-experience ng mga kudita-kudita. After a few days ng kudita, yung natalo na napababa na Senate President, kinakausap naman niya lahat. Kinakausap din siya, mga grupo na natalo. In the case of Senator Cayetano, walang kumakausap sa kanya. Hanggang ngayon, walang kumakausap sa kanya ng majority. So, siguro kailangan niya ng attention, pero hindi tama yung attention na gusto niya. So, ibig sabihin, di alam ng mga kababayan natin na yun, simula nung napatalsik siya, kasi 2 linggo lang siya Senate President, siya yata pinakamaikli na naging Senate President, di niya matanggap, kaya ganun ang nangyayari ngayon. That's what we believe in. Hanggang ngayon, walang kumakausap sa kanya ng mga members ng majority. Kahapon may nagsabi sa akin, I was on my way to church, pinagdasal ko na lang kasi mahirap naman na patulan yung may diferensya sa pag-iisip. So, might as well just pray for them. Kasi para ka na rin pati ikaw may problema ka rin sa pag-iisip. Kung papatulan mo yung taong kulang sa pag-iisip, may problema sa pag-iisip, might as well pray for them. And sinabi ko doon sa spiritual director ko, sabi niya, ipagdasal mo na lang yan kaysa sa batikusin mo. Tinitira niya ako, ikaw nga isalin mo. Wala naman akong binanggit tungkol sa salin ni VP. So hindi ko talaga maintindihan. Minsan iniisip ko na lang na siguro gusto niya ng media mileage, kaya salita siya ng salita, tira ng tira, ayun, napapansin niya ng taong bayan. Pero at the same time, habang pinapansin siya ng taong bayan, siya naman na nasisira. Sabi niya ng mga barkada ko, wag mo nang pansinin. Ikaw na rin may sabi na may diferensya sa pag-iisip. I think he started this actuation nung mapapatalsik siya as Senate President. Nag-iba ng takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya nga, kahapon pinagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tingnan mo, pati postura niya, hindi na nag-aahit, hindi mo na maintindihan. Parang akala mo, taong grasa na. Yung mga forma niya, hindi, pati mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-i-snap na lang ng ganun. So, intindihin niya lang siguro. Let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery. Kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown, matanggal sa 2 weeks lang. Very short-lived ang kanyang pagiging Senate President. Siguro pagdasal na lang natin. Ayoko na mag-comment yung salin. Diyan naman yan, nakita naman ng ombudsman. Gusto ako kaso ng ombudsman, sa kanila yun. So, wala namang problema sa akin. Sa bawat kanto may bagong istorya, mga tanong na di pwedeng mawala. Sabayan ng ritmo, gumalaw, matay buksan, huwag matulala. Sa Rain TV, andarang kakatotohanan. Rain TV!